Welcome po sa ating ngayon. Dito, ang text natin ay Roma 8:18-28 to 28. Ang ating team, kalayaan. Ang mubo sa ngayon ay nag-celebrate ng araw ng kalayaan. Ano ba ang tinatawag na araw ng kalayaan o Philippines Independence Day? Kasi nung araw tayo ay nag-suffer. Ang ating history, nag-suffer tayo sa mga Kastila. Nag-suffer tayo sa mga Hapon. Nag-suffer tayo sa American, etc. Inalipin tayo. 1898, natamo natin ang kalayaan. At dito sa ating lugar, mismo dito sa Cavite, sa Kawit, ang ay nagtatag ng kalayaan ang bansa. Anong kalayaan ang nais ng Diyos sa buhay ng isang tao? Una, kalayaan sa alipin ng kasalanan. Opo, kapag ang tao ay alipin ng kasalanan, nasusuway niya ang kalooban ng Diyos. Nagagawa niya mga bagay na hindi mabuti. Walay siya sa Diyos. Namumuhay siya na walang patnupay o walang namumuhay siya na walang patnupay ng Diyos. Na itataas niya ang sarili at hindi ang Diyos. Nais ng Diyos na lumaya tayo sa kasalanan at hindi ang bunga nito at kabayaran nito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan pisikal at kamatayan espiritual. Roma 6:23. God helped Israel to rescue to Egypt because this loved them. Mahalan ng Diyos ang kanyang bayan. May plano ang Diyos sa kanyang bayan. Nakita niya na wala silang kalayaan. Pinahirapan sila, nabiyak sila, hindi sila makasamba sa tagang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi lamang yan. Ang tunay na kalaban ng tao ay wala, sabi sa kailangan palayaan ito ng tao, makalaya tayo dito. May plano ang Diyos sa ating bayan at ang tayo iligtas at palaman ang katotohanan na dapat tayong manalig kay Kristo na siyang dahilan upang tayo totoong lumaya. Hindi sa pagsamba sa mga ginawa ng tao, hindi sa gawa ng Diyos. John 3:16, John 1:12, Galatia 4:3 and 4. Ang tunay na kalayaan ay masusupungan sa Diyos. Gagamitin niya ang kanyang mga lingkod at ang kanyang para ipahayag ang tunay na kalayaan ng pagsamba. Tulad ni Moses, in our generation, there's a pastor, evangelist, our leader in the church, na sumusunod sa utos ng Diyos.
hindi sa mga bayani, kundi sa bayani ng pananampalataya. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos.